ng pagpapala sa iyo at ang hinihanda mong pag-aaralan namin na yung mga salita ay susi ng pagpapala namin, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa at ang buong sandaling ito. In Jesus Christ's name, this I pray. Everybody say Amen. 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 Palakpakan natin ang Panginoon at maaari tayong umupo. Praise the Lord. Sa umagaping ito ay atin pong natapos na po tayo sa pag-aaral patungkol sa Mystery of Predestination. Ngayon naman pong araw na ito ay tayo po ay tatalakay natin ang What does the Bible say about tithes and offering? Alam natin mga kapatid na ang Panginoon ay meron siyang paraan kung paano niya pagpapalain ang kanyang mga anak. Kaya ito ay ating pag-usapan hindi upang tayo ay katulad ng ibang relihiyon o magpayaman o kumolekta ng kung anumang bagay, kundi sundin ang sinabi ng ating Panginoon ayon sa Biblia. Kaya ayan po, what does the Bible say about tithes and offering? Ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pagbibigay ng ikapu at ng handog o offering? Praise the Lord. So handa na ba kayo mga kapatid? Praise the Lord. Now, tithing first appears in the Bible in Genesis 14, verse 20. Diyan po unang binanggit ang tithe. So, Genesis 14:20, when Abraham paid tithes to Melchizedek. Noong si Abraham ay nagbigay ng ikapu kay Melchizedek. Praise the Lord. Genesis 14:20 ay babasahin natin. And blessed be the Most High God, which hath delivered thine enemies into thine hand. And he gave him tithes of all. Nung pagkatapos si Abraham, mga kapatid, sa part na ito ng Genesis 14:20, ay magwagi siya sa mga digmaan, ay nakasalubong niya si Melchizedek at ang sabi sa kanya ay pagpalain ka ng ating Panginoong Hesukristo, na ating Panginoon, at siyang nag-deliver sa iyo ng mga kaaway mo sa iyong kamay. Lord. At pagkatapos ng mga kapatid ay nagbigay siya ng ikapu. Praise the Lord. And gave him tithes of all. So yan ang unang-una mga kapatid, ang ating ama ng pananampalataya ay nagbigay ng ikapu. Alright. Offering first appear in the scriptures in Genesis 4:4-5. Una naman binanggit mga kapatid ang paghahandog o ang offering dyan sa Genesis 4:4-5. Ang sabi dito, o dyan sa 4 lang mga kapatid, and Abel, he also brought of the firstlings of his flock and of fat thereof. Si Abel, mga kapatid, ay nag-alay siya sa Panginoon, naghandog sa Panginoon, at dinala niya ang mga pinakaunang bunga ng kanyang unang bunga niya. And the Lord had respect unto Abel and his offering. At nilingap ng Panginoon ang alay ni Abel. So, una pa lang mga kapatid, ay meron na nag-tithes sa Old Testament at meron ding nag-offering ayon sa Bible. Alright. The Hebrew word for tithes is maaser. Ayan po ang bigkas sa Hebrew. And for offerings, it is mincha. Mincha. Ganon. All God's promises are yes in Christ. So, ayan mga kapatid, lagi tayong sumasang-ayon sa bawat pangako ng ating Panginoon. Ayan. Ayan. So, 2 Corinthians 1:19, basahin natin mga kapatid. For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, even by me, and Silvanus and Timotheus, was not yea and nay, hindi oo, hindi, but in him was yea, kundi oo lang. Mga kapatid, pagdating sa salita ng Panginoon, hindi oo o hindi, kundi oo tayo, mga kapatid. Ayun ang sabi niyan sa 2 Corinthians. Sabi naman sa 20, for all the promises of God in him are yea, and in him, amen. Praise the Lord. Unto glory of God by us. Laging amen, laging sang-ayon sa salita ng Panginoon. So the blessing promised to the giver in the Old Testament, such as Malachi 3:10, are still available and valid for us Christians until today. So ibig sabihin mga kapatid, kung lahat ng salita ng Panginoon ay tayo ay nag-aamen o tayo ay tumutugon, bawat salita ba mga kapatid ng Panginoon ay kayo ay umaamen? Praise the Lord. Katulad ng Malachi 3 verse 10, babasahin natin yan, ay ayan pa rin ay valid at available hanggang sa mga panahong ito. Can you say amen mga kapatid? Babasahin natin ang Malachi 3 verse 10. Ito ang sabi. Malachi 3 verse 10, A.
Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. Ang sabi ng salita ng Panginoon, mga kapatid, ay dadalhin natin ang ating mga ikapu sa storehouse. Ano yung storehouse, mga kapatid? Ayon ang sa panahon natin ngayon, ay ito ang ating church. That there may be meat in my house, upang merong pagkain doon sa aking tahanan. Sa ano bang tahanan ng Panginoon, mga kapatid? Ang church, mga kapatid. Yan. So sabi ng Panginoon ay dalhin ang mga ikapu sa simbahan o sa church upang merong pagkain doon. Ayon ang paraan ng ating Panginoon. Praise the Lord. Bakit? Sa church, ano bang ginagawa natin, mga kapatid? Sa church ay dito tayo kumakain ng spiritual foods. Can you say amen? Yan. Kaya ayan naman ang pagkain natin spiritual foods, at sa pagbabalik sa Panginoon ay ibinibigay natin ng ikapu sa storehouse o sa church. Okay, malinaw ba, mga kapatid? Okay, Leviticus 27:30, ganito sabi, and all the tithe of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree, is the Lord's. It is holy unto the Lord's. Lahat ng ikapu, mga kapatid, maging ito man ay binhi o ito man ay bunga, kahit ano man yan, maging ito man ay pananim, maging ito man ay sweldo mo, maging ito man ay kita mo lang, sideline mo lang, o anong pagpapala sa anumang paraan ay dumating sa iyong kamay, ay ito ay sa ating Panginoon. Ganyan ba salita ng Panginoon? Lahat ng bagay na ating tinatangkilik ay sa Panginoon. Ang iyong buhay ay sa Panginoon, ang iyong hininga ay sa Panginoon, ang tumitibok mong puso ay galing sa Panginoon. Ang kinakain mo, ang kinain mo kaninang umaga, kagabi, kahapon, at kakainin mamaya, ang lahat ng bagay na yan ay sa ating Panginoon. Ang ating hinihinga ngayon ay sa ating Panginoon. Praise the Lord. It is holy unto the Lord. Kaya itong mga dinadala natin at binibigay sa ating Panginoon, ito ay banal sa ating Panginoon. Praise the Lord. Revelation 22 verse 14, blessed are they that do His commandments. Mapalad kayo na gumagawa ng kanyang, tumutupad ng kanyang mga kautusan. Praise the Lord, that they may have right to the tree of life and may enter in through the gates into the city. Mapalad kayo dahil na gumagawa, tumutugon sa salita o utos ng Panginoon dahil meron kayong buhay na walang hanggan. Sino bang gumagawa ng kalooban ng Panginoon? Praise the Lord. So itong isang bagay na ito ay kalooban ng Panginoon at nais natin itong gawin upang tayo ay sabihing meron tayong buhay na walang hanggan. Hindi natin sinasabi, mga kapatid, medyo napuputo lang, no? Hindi natin sinasabi, mga kapatid, pag tayo nagbigay o nag-offering, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya natin ito ginagawa dahil alam natin na tayo ay may buhay na walang hanggan noon pa lang. Praise the Lord. Kasi mahirap sabihin na, magbigay ka dito sa aming iglesia, pumunta ka sa aming iglesia, maliligtas ka, magbigay ka at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Hindi rin nakabase, mga kapatid. Kaya ka nagbibigay dahil ikaw ay buhay na walang hanggan at ginaganap mo ang iyong tungkulin. Praise the Lord. Ngayon, ano bang kaibahan ng tithes and offering? A tithe means 10% of all benefits that come our way. Ito ay, mga kapatid, ikasampung bahagi ng lahat ng ating tinatangkilik, such as salary, ng sweldo mo marahil, inheritance, mana mo, regalo, o interest man ng iyong kayamanan o ng iyong pananalapi sa bangko o anuman, mga kapatid. Lahat ng bagay na ikasampu, maging ito man ay may taniman ka man ng pakwan, kung 100 ang bunga ng pakwan mo, yung 10 ron ay 10% yun. So, ganon. So, may bigas ka, mga kapatid. Kung nakakasampung kaban ka, yung isang kaban doon ay ikasampung bahagi. Iyon ang tithes. Sa 100 naman, magkano ang tithes doon? 10. Iyon, ganon. So, ganon yung tithes. While offerings is over and above our 10% tithes. Ngayon, halimbawa, mga kapatid, sa 10 piso na lang, ang 10% ng 10 piso ay piso. Ayun yung tithes. Ngayon, yung offering, aside doon, tinanggal mo na yung ikasampuron na tira ay 9 na piso. O 9, mga kapatid. Yung offering naman ay doon manggagaling sa 9 na iyong pag-aari. At ito ay, while offering is over and above our 10% of tithe. So, yun yung tinatawag na offering. Kung alin ibibigay mo aside from doon sa 10%. Malinaw po, mga kapatid? So, atin lang inaano yung kaibahan. Praise the Lord, ng tithes and offering. Ang sabi naman ng prophet, let us see God, noong 1959.
28th paragraph, ang sabi po, "But you know, I feel like this, that a member of a church, their first obligation is with their tithe and offerings." Ang kanilang obligasyon, ang mga miyembro o ang mga kapatiran, ang kanilang obligasyon is with their tithe and offering. Ayan po ay obligasyon mga kapatid, is to support their church upang suportahan ang iglesia. Malinaw ba mga kapatid? Ayan po ang prophet. If you're a member of these fine churches that represented here, you support your church. Kasi doon ay makalipunan siguro joint fellowship yon. Kaya sinasabi ng prophet, if you're members of these fine churches that's represented here, you support your church. That's your first duty to God. Ayan ang unang tungkulin mo sa ating Panginoon. Bring your tithe and offerings into the storehouse. Ayan ang sabi ng binasa natin kanina. Ay yung tithe at ang iyong handog ay dadalin mo sa bahay ng ating Panginoon. And the storehouse, you surely know what that is. It is where you get your food. Yung storehouse o yung church, yun dun kung saan ikaw ay kumakain sa spiritual. Praise the Lord. Saan ba kayo kumakain sa spiritual, mga kapatid? Sa iglesia. Praise the Lord. So there's where you get your spiritual food, and your obligation is to your church and not to an evangelist like me. So sinasample ng Panginoon, hindi nyo sa akin ibibigay, kundi sa iglesia kung saan kayo kumakain. Kasi iba-iba nga yung mga kapatiran doon, parang joint fellowship, so may sarili-sarili silang mga churches. Ayun ang ibig sabihin ng prophet. Ngayon, ang sabi pa ng prophet sa message na God being misunderstood noong 1961, paragraph 604, question and answer to, question number 136. May isang tanungan. Ang sabi ng prophet, mga kapatid, I do believe that every Christian is obligated to pay tithings because it is commandment of the Lord. Mali daw mga kapatid? Praise the Lord. Ito ay obligasyon natin dahil ito ay utos ng ating Panginoon. And blessed is, or are they that do all commandments, that they might have a right to enter into the life, the tree of life. Ito yung binasa natin kanina. Now, I do believe that tithe paying is essential to a Christian experience. Pag sinabing essential, mga kapatid, ano ibig sabihin nun? Ito ay dapat. Parang a must. Ganon. I do believe that tithe paying is essential to a Christian experience. Kung ikaw ay isang Kristiyano, ito ay essential sa ating karanasan. But tithes and offerings are to bring into your church where you attend, o yung tinatawag na storehouse, and wait for God's blessing as according to Malachi 3, verse 10. Malinaw mga kapatid? Sa Lord. Ayan. 1 Corinthians 9:13. Sabi ng New King James Version, verse 13, do you not know that those who minister the holy things eat of the things of the temple, and those who serve at the temple partake of the offering of the altar? Naunawaan mga kapatid? Ang sabi dyan, yung una, do you not know that those who minister the holy things eat for the things of the temple? Yung mga lingkod ng Panginoon na nagmi-minister sa atin, katulad ng ating pastor na nagpapakain sa ating sa spiritual, who minister the holy things, eat of the things of the temple, ay siya ay kumakain ng nauukol doon sa templo. At doon naman sa templo, ang sabi sa kasunod, and those who serve at the altar partake of the offerings of the altar. Sino bang naglilingkod sa ating Panginoon? Tayo na pupunta rito, ay tayo naman ay bumabahagi doon sa offering na dinadala natin sa iglesia. At ang tungkulin naman ay ang paraan ng ating Panginoon na ang kanyang mga lingkod na ang sabi diyan na nagmi-minister sa mga banal na bagay, yan sila ay kumakain doon sa templo. So malinaw mga kapatid? So ibig sabihin, ayan ang paraan ng Panginoon upang pakainin o pagpalain niya sa literal ang kanyang lingkod. Ngayon naman sa pamagitan ng ang kanyang mga anak ay ginagamit upang magdala ng kanilang offering at handog ay kasampu, bahagi sa simbahan at doon kumakain ang lingkod ng Panginoon. Malinaw ba yun mga kapatid? Pero mga kapatid, alam nyo, hindi lamang kumakain doon ang pastor o ministro doon sa bagay na yun dahil ang tunay na nagpapakain doon ay ang Panginoon. Hindi nyo maalam mga kapatid sa pinag-aaralan natin sa yung Moses, no, mga kapatid na tinatalakay ng ating pastor, kaya ng Panginoon pakainin ng kanyang mga anak. Kahit maghulog ng Panginoon ang mana doon sa bahay nila pastore at pakainin yon kung walang mga anak niya natutugon sa kanyang salita. Can you say amen? Kung sabi ng Panginoon, kung walang maglilingkod sa Panginoon, kahit yung mga batong to gagamitin ko.
See? Bakit? Ang gusto ng Panginoon, yung prinsipyo ay kayo ay parang ito'y alulod mga kapatid. Ikaw ay magbukas ng iyong kamay upang ikaw naman ay hulugan ng Panginoon ng pagpapala. Gaya ng prinsipyo ng Panginoon mga kapatid. Kaya natin ito'y pinag-aaralan mga kapatid, hindi upang katulad ng ibang iglesia o ng mga ibang simbahan na kumubra ng pera, kundi makuha natin ang prinsipyo ng Panginoon kung paano tayo tunay na pagpapalain. Can you say amen? Mr. Lord, napakaganda nito mamaya mga kapatid ay tutuloy pa natin. Even so the Lord, so tinignan lang natin doon mga kapatid na dyan sa binasa natin yan, sa 1 Corinthians 9:13 ay ganun ang proseso mga kapatid. Dinadala natin sa simbahan at ayun ang paraan ng Panginoon upang kumain naman ang kanyang ministro na gumagawa sa mga banal na bagay katulad ng salita ng Diyos. 1 Corinthians 9:14, even so the Lord has commanded that those who preach the gospel should live from the gospel. So sinong mga naghahayag o nangaral ng salita ng Panginoon, katulad ng ating pastor, ay sila rin naman ay nabubuhay doon sa kanilang pinagtrabahuan sa espiritual. Praise the Lord. Tingnan natin kasunod, ang sabi sa Numbers 18:21, and behold, I have given the children of Levi all the tent in Israel for an inheritance, for their service which they serve, even the service of the tabernacle of the congregation. Itong ginagawa mga kapatid, ito'y trabaho mga kapatid. At binigay daw mga kapatid sa mga anak, binigay sa mga anak ni Levi ang lahat ng ikasampung bahagi ng Israel para na kanilang mana. Bakit? For their service. Sa kanilang gawa o trabahong itinrabaho, even the service of the tabernacle of the congregation. Praise the Lord. Yung paglilingkod, mga kapatid na ginagawa sa church, ayon ay trabahong ginagawa. Kaya yung ikasampung bahagi ng Israel ay ibinigay sa mga anak ni Levi. Malinaw mga kapatid? So parang ganito mga kapatid, nagpatrabaho tayo sa isang bahay, nagpatrabaho tayo sa mga karpintero, mason o pintor o ano man ang mga nagtrabaho sa bahay natin. Pagtas magtrabaho niyan, abay babayaran natin yan. Kasi pag di natin binayaran, ibig sabihin, mga likong amo tayo o likong tagapagpagawa ng bahay. Kasi hindi natin binibigay ang dapat para sa kanila. Ngayon, sa spiritual din mga kapatid, ay gayon din. Pero hindi natin sinasabi itong babayaran natin si Brother Nemi ay siya nag-preach. Hindi ganun mga kapatid. Dapat lang na ganun dahil ganun ang prinsipyo ng ating Panginoon. Can you say amen? Praise the Lord. Now, yan. So, questions and answers. Ang sabi ng prophet no 1961, ang sabi sa question 161 kay Brother Branham, would it be wrong to use the tithes on church building funds? Mali ba na gamitin yung tithes, Brother Branham, doon sa pagpapagawa ng building? O sabi ng prophet, in the Bible, they had a box they'd set at the door in the Old Testament when the building. This box was a fund where the people put in there for the repairing. So dun sa simbahan sa Old Testament, merong box doon mga kapatid. Doon sa pinto pagpasok mo, may box doon na doon nilalagay yung mga offering para sa pagpaparepair ng church. Halimbawa, nabutas yung bubong, kailangan palitan yung ganto, ganyan, at gumawa ng CR, at palitan ng mga bagay na dapat palitan na nasira. You've read it many times in the Old Testament. They kept up the buildings and tithe in things like that. All the repairs on the buildings was taken care out of the fund. Doon sa fund na yon, doon kinukuha lahat ng pagpapagawa ng lababo o anumang nasira sa patungkol sa church building ay doon kukunin. Ang sabi ng prophet, yung nakabold mga kapatid, but a tenth of the tithings. All the tithings went to their priest, their pastor. Yes, tithings are to go for nothing else. Praise the Lord. Pero mga kapatid, yung ikasampung bahagi, mga kapatid, ang sabi ng prophet, all the tithing went to their priest, their pastor. Yung tithe ay hindi yon pang-repair ng church. Okay, sabi ng prophet, bukod yon, yung box na yon, lahat ng inilalagay doon ay ng pampagawa sa church. Pambayad sa aircon marahil, sa kuryente, pambili ng gas, na pag may niluluto or something, pag may nasira, doon kukunin. Pero ang tithes, ang sabi ng prophet, all the tithings to their priest, their pastor. Doon lang sa priest o sa pastor. Yes, tithings are to go for nothing else. Wala nang iba. Bakit? Ayun ang paraan ng ating Panginoon. I know people take their tithes and give them to a widow woman. Merong kumukuha ng iba na kinukuha sa tithes at binibigay doon sa mga balo. That's wrong. Sabi ng prophet, hindi ganon. If you got anything to give the widow woman, give her, but don't give her God's money.
Kung meron ka mga bagay na ibibigay, may sarili kang pera or something, ibigay doon sa balo na babae. Pero, wag yung tithes. Bakit? But don't give her God's money. Bakit? Yung tithes, mga kapatid, ito ay pag-aari ng Panginoon. Malinaw ba? Madadaanan pa natin yan ng konti maya-maya. That's not yours in the first place. That's God's. Hindi yan sa'yo in the first place. Hindi yan sa atin, kundi iyan ay sa Panginoon. Praise the Lord. Why does God need my tithe? Bakit kailangan ng Panginoon ang aking tithe? Okay. We tithe because we have a personal financial responsibility to our church. Ayan ang ating duty, ang sabi ng prophet, ayan ang ating responsibility. God really doesn't need your money or anyone else. Hindi kailangan ng Panginoon ang pera mo. Bakit? Ang Panginoon may-ari ng lahat ng bagay. Ang sabi niya nga, magkaroon ng liwanag o nagkaroon ng liwanag. Tayo nagbabayad ng Meralco. Sabi ng Panginoon, magkaroon ng tubig. Ang laki ng tubig, mga kapatid, sa karagatan. Tayo, magbabayad tayo ng tubig per metro. See? Tapos, ang hinihinga natin, mga kapatid, walang bayad. Punta ka sa bundok, naku, napaka-presko ng hangin. Pero pag ikaw na ano ngayon, na naghingalo, dadaling ka sa ospital. Pero ano yan, mahal, mga kapatid. See? Yung hinihinga natin. Mayaman na ating Panginoon. God really doesn't need your money or anyone else. Hindi niya kailangan pera natin. Remember, He is the owner of the whole universe and all its wealth. However, He was chosen to use your tithes and offering for the expenses of maintaining spiritual meat in-house. Kagaya na sinabi sa Malakay 3 verse 10. But ayan ang pinili ng Panginoon na paraan, yung tithes and offering mo para sa expenses of maintaining spiritual meat. Bakit? Sino ang nagpapakain sa atin ng spiritual meat o spiritual pagkain? Saan tayo kumakain? Sa church. Yan ang ibig sabihin ng mga kapatid. On the first day of the week, you are to bring your tithes and offering to the storehouse or your church where you are spiritually fed. Sabi ng 1 Corinthians 16:2. How important it is that we are faithful in our tithes and offerings and pledges. Malinaw, mga kapatid? Now, 5 minutes na lang ako, mga kapatid. Okay. Jeremiah 22:13, woe unto him that buildeth his house by unrighteousness, and his chambers by wrong, that useth his neighbor's service without wages, and give him not for his work. Ito sinabi natin kanina, mga kapatid. Abay, sa aba nyo, na pagkatapos nyo magpagawa ng bahay, yung gumawa ng bahay nyo ay hindi nyo bayaran, tas hindi nyo binigay yung nararapat para sa kanya. So, mga kapatid, hindi dapat ganoon. Pagka may sinabi kang, ay, paki-harvest mo nga yung pananim ko, tapos sinarvest niya para sa'yo, tapos hindi mo man lang binigyan. Kahit sa dami ng bigas na inani mo, hindi mo siya binigyan ng kalahating kaban o isang kaban. Wala kang binigay sa kanya o hindi mo binigyan ng 10 piso o 20, mga kapatid, sa aba mo, kung tayo'y ganoon, mga kapatid. Give it him not for his work. It's the Lord. So, lahat yan may kabayaran. So, blessing and curse. Tapusin natin yung mga kapatid. Malakay 3:8-11. Will a man rob God? Ang tao ba ay nagnanakaw sa Panginoon? Nakakapagnakaw ba ang tao sa Panginoon? Basahin natin. Yet ye have robbed me. Oo, ninakawan niyo ako. Oh, ninakawan daw natin ang Panginoon. O sige, tingnan natin. But ye say, wherein you have robbed me, or we have robbed thee. As Panginoon, saan ka namin ninakawan? Hindi kami nagnanakaw, hindi kami kumukupit dyan sa tithes and offering. Hindi kami nagnanakaw, Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, in tithes and offering, nananakawan niyo ako sa ikapu at sa mga handog. Ito ba'y salita ng Panginoon? Kung tayo'y magnanakaw, mga kapatid, nananakawan natin ang Panginoon sa pamagitan ng offering at tithes. Bakit? Sa Panginoon nanggagaling ang lahat ng bagay. Pero hindi ka sinabi ng Panginoon, itong anak kong to, napakakuripot na ito. Bukas, hindi kita bibigyan ng pera sa loob ng 1 taon. Hindi ganoon ang Panginoon, mga kapatid, di ba? Kumakain pa rin tayo. Nagugutom tayo, pero nabubuhay pa rin tayo, mga kapatid. Tapat ang Panginoon. Pero sabi niya, nananakawan niyo ako. Saan? Sa tithes and offering. Tuloy natin. Ye are cursed with a curse. Sumpain kayo ng sumpa, for ye have robbed me, even this whole nation. Dahil ninakawan niyo ako. And, ito, robbery is the act of taking something that does not belong to you. Ibig sabihin, ano ba ibig sabihin pag nanakaw? Pumukuha ka ng bagay na hindi sa'yo. Ganon ang pagnanakaw, mga kapatid. God specifically used the term robbery in Malakay to show that the tithe, which means a tenth, belong to Him. Sinabi ng Panginoon na nananakawan siya dahil upang para sabihin o ipakita ng Panginoon na ang ika-10 bahagi ng lahat ng pag-aari, ano man yan,
May nagbigay man sa'yo regalo, may nagbigay man sa'yo ng blessing, o sumeldo ka man, nag-increase ka man, may bonus ka man, ewan ko kung sa anong paraan yan, may naligaw sa'yong pera, pagtingin mo, may malaking pera ka, anong paraan na dumating sa'yo yung ika-10 bahagi, hindi sa'yo. Okay. Ngayon sabi ng ating binabasa, ayan ay sa Kanya. Praise the Lord. A challenge to any individual. May challenge sa atin mga kapatid. Malakay 3:10, babasahin natin ulit. Bring ye all the tithes into the storehouse. Dalhin nyo lahat ng inyong ika-10 bahagi sa church, that there may be meat in my house, para may pagkain doon sa aking bahay, dalanginan. And prove me now with this. At subukin nyo ako sa bagay nito, saith the Lord of hosts. Ang nagsasalita nito ay ang ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. Subukan nyo ako dito. Ang sabi ng Panginoon. Gusto nyo subukan ng Panginoon? Gusto nyo patunayan? Sabi nyo, kung hindi ko bigyan at buksan sa inyo ang durungawan ng langit at ilagay ko sa inyong kalungan na hindi sukat paglagyan ang pagpapala na mula sa akin. Mula saan mga kapatid? Tithes and offering. Mga kapatid, we are not to collect. Saan tayo kukuha? Paano tayo yaman dito? Ang magdadala ng tithes ay driver, taxi driver, tricycle driver, mahirap lang, nakatira sa ganito, tabi ng ilog at something. Eh paano yayaman itong iglesia na to? Hindi ron mga kapatid. Ang tinitignan ng Panginoon, yung katapatan ng iyong puso at gusto niya ikaw ay magbigay upang ihulog sa iyo ng Panginoon ang pagpapala niya. Nakita niyo yung prinsipyo ng Panginoon? Paano kitang pagpapalain? Eh bawat salita ng Panginoon mga kapatid ay merong batas. Ang batas patungkol sa pagpapala, magbigay ka, ikaw ay bibigyan. Sa sukat na yung binigay, doon ka susukatin. May salot. Ayoko unahan sa aking sarili. Marami yan dyan, mga kapatid. May salot. Now, it's up to you whether you will be totally obedient or disobedient to the Word of God. Gusto kong sumunod ng todo. Panginoon, sa iyong salita, ibibigay ko ang narapat. Gusto ko ng, sayang, Lord, 1 milyon ng pera ko. Napakalaki nun eh. Magkano nga naman yung 10% na 1 milyon? Abay, napakalaki nun. Naalala ko yung kwento, mga kapatid. Sabi ng 5,000 ang sweldo niya, mga kapatid. Talagang sabi niya, Pastor, dalangin mo naman ako para lumaki yung sweldo ko. Tapos, lumaki yung sweldo niya. Alam niyo yung kwento? Nalimutan ko yung kwento eh. Lumaki yung sweldo niya, naging 50,000. Aba, laki. Tapos, nahihirapan siya mag-tithes. Pastor, problema ako, panalangin mo naman ako. Bakit? Nahihirapan talaga ako mag-tithes. Nagtatapat lang ako sa'yo. Nahihirapan ako. Ganun ba? Panalangin mo ulit ako. Sige, pinalangin sa'yo. Panginoon, ibalik mo yung sweldo niya sa 5,000. Bakit? Nahihirapan siya eh. Buti pa sa 5,000, may 500 yung bibigay. Sa 50,000, biruin nyo, may sumisweldo rito 50,000 a month. O higit pa, no? Nahihirapan yata eh. Ilan ba yung 10% ng 50,000? 5,000. Nahihirapan siya bigay. O di 5,000 na ulit para hindi siya mahirapan sa 500. See, nakita niyo mga kapatid? Yung 10% ay hindi sa'yo, sa Panginoon. Alright. Gusto mong sumunod ng todo o gusto mong sumunod ng konti? Nasa sa'yo yan, mga kapatid. Pero ayan ang salita ng Panginoon. Ito ang susi ng pagpapala. Praise the Lord. Ang sabi ng prophet, God Being Misunderstood, 1961, I would like to give you a personal testimony of how that I was even hungry and my mother and them hungry and my daddy sick, but I took tithes first. Sinasabi ng prophet na naghirap ako, nagkasakit yung tatay ko at nagugutom kami at walang-wala kami. Pero alam niyo, ginawa ko, inuna ko, kinuha ko yung 10% ko, nilagay ko sa church at binigay ko yung offering na para sa church. Ang sabi niya, if God don't bless that, call me a hypocrite. Hindi kayo pagpalain ng Panginoon, sabihin niyong ipokrito ako. That's a challenge to anybody. And every Christian should pay tithes. That's right. It should be done. Okay? Sabihin yung ipokrito ko kung hindi kayo pagpalain ng Panginoon. Sabi ng prophet, bakit? Sigurado siya sa salita ng Panginoon. Praise the Lord. As a result of your obedience unto the Almighty God, here is a beautiful promise that is extremely wonderful and full of grace. Ito pa yung salita ng Panginoon para sa atin. 3:11 ng Malakay, and I will rebuke the devourer for your sakes. Sasawayin ko yung mananalanta, parang ganon, yung maninira ng iyong mga kayamanan, and he shall not destroy thy fruits of your ground. Kung may mga pananiw ka ng pakwan, hindi makakapanira dyan yung insekto. Kung may mga magnanakaw, hindi makakapagnakaw sa'yo. Bakit? Sinaway ng Panginoon yung mga maninila. Neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. Ni kahit yung nagtanim ka ng isang tanim at susunod pang season bago yan magsibunga,
ay iingatan ng Panginoon yung mga panahon yon na hindi maglalagas yung mga pananim mo. Now, i-convert natin sa panahon ngayon. Mga kapatid, hindi ka mananakawan, hindi ka mawawalan, hindi ka kukulangin. Bakit mga kapatid? Sinaway ng Panginoon yung gumagawa na masama. Isang kaisipan lang mga kapatid, nagtataka tayo, o binabasa ko ang Old Testament, si Joseph, praise the Lord, si Jacob, si Abraham, Isaac, Jacob, lahat ng yan mga kapatid. Si Jacob, o si Joseph, nung siya ay binenta mga kapatid, at siya ay nandun sa kay Potiphar, mga kapatid, lahat ng kamay na gawa niya ay pinagpapala. See? Nasa Panginoon ang pagpapala, hindi sa ating pagsisikap. Nakita kayo ng isang tao na masikap, lahat ng networking pinasukan, lahat ng negosyo ay ginawa. Mga kapatid, hindi biro mga kapatid, nag-succeed, pinagpala. Bakit masikap eh? O sige, o gumawa ng negosyo, tagtatawag sa telepono at gumagawa ng pera, business, pinagpala mga kapatid, sarili niyang sikap. Pero napansin niyo ba si Joseph? Si Joseph hindi hindi naghirap. Natutulog, anong negosyong ano ko, paggising, magkano kikitain ko, magko-compute at lahat gagawin. Si Joseph normal lang. Pero ang sabi ng Panginoon, pinagpapala ang kanyang kamay. Ngayon, ang tanong mga kapatid, sino ang tunay nagpapala? Ang Panginoon mga kapatid. Yes, sige, gumawa ka sa sarili mo. Di pag magkakapera ka, hindi ka magkasimba na, at ikaw nag-OT na sa trabaho, at ikaw ginawa mo ng buong sikap, ang isip mo ay puro negosyo, malamang siguro, yayaman ka. Pero eto, mga kapatid, si Joseph, wala siyang ginagawa, pinagpapala ang kamay niya. Kinulong sa kulungan si Joseph, mga kapatid. Pagkakulong sa kanya, pinagpapala siya. Bakit? Mabait sa kanya yung pinaka-mayordomo ron o yung hari o yung hari-harian doon sa kulungan. Lahat ng gawa niya at doon nakatira siya kay Potiphar, pinagpapala yung tahanan ni Potiphar dahil sa kanya. Mga kapatid, saan nakasalalay ang pagpapala? Nasa Panginoon. Wala sa iyong pagsisikap. Praise the Lord. At mga kapatid, ito, nakita mo, nawalan ako ng trabaho at ang hirap ko ma-promote at lahat ng ganito mga kapatid. Bakit? Pero pag ginawa ng Panginoon, I will rebuke the devourer for your sake. Pag sinaway ng Panginoon lahat ng yan, makita mo, ay, tinaasan ako ng sweldo sa trabaho, na-promote ako. At eto na naman, meron na naman blessing. At eto, yung mga kliyenteng hinahanap ko, ay bigla-bigla lang silang pumapasok ng kusa. Bakit? Hindi mo nagawa yung mga kapatid. Ito'y gawa na ng Panginoon. Salud. Yung mga kapwa ko katulad ko sa trabaho at sa negosyo, nalugi sila at sila'y nagkulang at ganto ganyan. Pero sa'yo, hindi nangyari. Sila'y nawalan, nanakawan at nasunugan ng bahay at nagkasakit ang mga anak. Pero ikaw mga kapatid, siniswerte. Bakit? I will rebuke the devourer for your sake. He shall not destroy the fruits of your ground. Pag sinabi ng Panginoon, mga kapatid, gagawin ng Panginoon. Meron pa sana mga kapatid, gusto ko sanang tapusin ngayong oras na ito, pero hindi kaya. Kaya tatayo tayong lahat. Praise the Lord. At bibigay na natin sa ating MC. Manalangin tayo sa mandali. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita na aming pinag-aaralan. Pagpalain mo po ito at ang mga makikinig at ang mga nakikinig ng salita, tulungan mo kami na sumunod sa iyong salita na pinag-uutos mo sa amin. Salamat po muli. In Jesus Christ's name this our prayer. Amen. Awitin natin yung The Windows of Heaven are open. Hindi tayo mag-offering. Key of D, please. Alright, habang tinatawag natin si Brother Chris. The windows of heaven are open. The blessings are falling today. There's joy, joy, joy in my heart. Since Jesus made everything right, I gave Him my old time. Bar Chris. He gave oh pure wine on the manna, and that's why I'm happy today. The windows of heaven. The windows of heaven are open. The blessings are falling today. There's joy. There's joy, joy. Amen. Joy in my heart, since Jesus made everything right. I gave Him my old tattered garment. He gave me, hallelujah,
I'm feasting today on the manna, and that's why I'm happy today. Amen. Lahat ng happy, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. So, napakaganda pong topic para sa ating Bible study. Nung bago ako, yan ang aking tanong, tithes, saka offering. Di ba? So, lagi natin pag-praise si Brother Micah. Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo saglit. Meron tayong break for 5 minutes. So, lahat ng gustong break sandali ay kayo po ay malaya. So, binabati po natin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Isang mapagpalang